Patuloy mo nga! Come February 14, ito na yung panahon. Ang tinatawag na marami na exciting part kasi dito na talaga magkakalabasan ng mga ebidensya. Pakinggan mo. Itong mga congressman, ilan lang ang boto, iba pa dyan, hindi nga binuto ng Tama, diretso, tama. party list pa. Ang bias pa, sila pa yung complainant, sila pa yung nag-endorse, sila pa yung tumatayong ngayong napakaingay pa, sila pa yung napakaingay. At sila Tama. pa yung mag-determine kung sufficient in substance ba, sufficient in form. Hindi man lang another ground nga din yan, hindi man lang nag-inhibit. Natin ngayon dito sa episode 2 today. Maalala natin na naka-anchor ang impeachment proceedings ni VP Sara doon sa tamang paggastos ng confidential diba? and intelligence fund ng kanyang office. Ako yung nagtrabaho sa OPAP, no? Merong nag-leak na confidential fund. May umaepal na gusto niyang patunayan sa Pilipinas na wala nang problema yung peace and order at meron ng peace na pwede nang isiwalat kung sino yung mga subuko. Yes. Magandang hapon muli sa ating mga kasama. Nandito naman tayo nagbabalik. At syempre, ito na naman ang ating bibigyan ng bibigyan natin ng pansin itong mga banat ni Tabingi. Wala kayong kasawa-sawa talaga kay BP Sara, ha? Kahit mga salungat na, ha? Lahat ng mga banat nyo kay BP Sara, kahit na binibira na rin kayo ng taong bayan, pinipilit nyo pa rin yung mga gusto nyo. Ano kayo, siniswerte? Oo. Alam namin na meron kayong karapatan. O, kayo na nga yung nag-impeach eh. Kayo pa maglilitis. Alam namin. Nasa batas niyo yun. Pero, nakikita ng taong bayan, lahat ng mga pinaggagawa nyo, hindi makatarungan. Diba? Ano ba ito? Mga kongresista na nag-file ng impeachment, pwede ba sila din ang sumuri kay BP Sara? Pwede yan. Kaso, ang problema dito, gigisahin si BP Sara dito. Ang mangyayari dito sa House, hindi na paglilitis ito. Kung sila rin ang maglilitis. Sila na yung nagreklamo, sila pa maglilitis. Ang tawag dito, political process. Gigipitin nila, gagawa nila ng kwento. Lahat naman pwede. Kaso nga lang, magigisa si BP Sara dito. Tsaka hindi naman nangangahulugan na itong impeachment ni BP Sara ay hindi ito parang sila ang gagawa, sila ang magsusuri sa kamera. Sa kamera lang kayo. Masaya kayo, di ba? Kasi habang ginagawa nyo ng kwento si BP Sara, ay ginagawa nyo ng istorya ng gusto nyo. Ayan yung mga proseso nyo para sirain ang pangalan ni BP Sara. Ang Supreme Court of the Philippines ay hindi direktibang nakikialam sa impeachment. Totoo naman. Oo. Kaso nga lang, ang mangyayari dyan, ito na, sa April 14, yung pangalawang hearing, mabuti na lang si BP Sara hindi umaatin. Diba? Mas maganda nga yun, BP Sara, wag kang umatin. Kasi naaabuso lang ng Kongreso itong, yung posisyon mo eh. Inaabuso nila. Kailan masasabi na may abuso? Kita mo na ginagawa. Gusto nila, yung salin daw, ilabas sa taong bayan. Gusto nila, humarap si BP Sara kahit hindi naman yan yung tamang venue para humarap si BP Sara. Walang pakialam si BP Sara sa inyo. Alam naman ni BP Sara, gigisahin nyo lang siya. Saan gusto ni BP Sara umatin? Nasa right venue. Andyan ang Senado. Kung tapos na kayo at ayaw na humarap ni BP Sara dahil alam naman ng kampo ni BP Sara kung ano yung pinagagawa nyo, isumito nyo na. Gumawa na kayo ng committee report, isubmit nyo sa Senado para doon magkaalaman. Bumalat na naman si Tabingi. Ano ba yun, Banat? Impeachment and the energy emergency in the Philippines. We're now joined by Akbayan Party List Representative Percy Sandanya. Good morning, diba? Representative Sandanya. Welcome back to the program. Good morning, Victoria. Thank you for having me again. All right. So, Congressman, the next hearing of the House Committee on Justice will be on April 14. Can you walk us through what will happen on that day? Well, on April 14, it will be the first hearing after the preliminary hearing wherein
we have approved the issuance of subpoena for the relevant documents and pieces of evidence that will be used during the hearings wherein we will further establish both pattern of behavior and acts committed by the Vice President. So, Nakita nyo? Pati, ano ba ang gusto nyo? Ha? Anong acts committed ng BP Sara? Kasi sinasabi nila, may pang-aabuso raw si BP Sara sa kapangyarihan eh. Di ba? Ano inaakaso nila kay BP Sara? Ito, puro aligasyon lang nila, walang ebidensya. Di ba? Ano inaasabi nila paggamit ng pondo ng confidential fund? Kahit sinabi na, sinagot na ng dating ombudsman, itong mga confidential fund na dapat hindi sabihin sa taong bayan, kaya nga confidential, ito pa rin sila. Pilit pa nilang pinipilit ang kanilang mga katangahan. Di ba? Sorry for the word ha, pero tama naman eh. Di ba? Bakit yung pinipilit na hindi nga sinasang-ayunan ng dating ombudsman itong mga pinipilit nyo na bakit nilustay daw yung confidential, ginamit daw kung saan-saan. Ewan ko ba sa inyo? Puro kayo aligasyon. Hindi malinaw yung mga sinasabi nyo eh. Tapos ito, okay, kailangan umati si BP Sara, kailangan sagutin ni BP Sara kung saan niya ginamit. Anak ng tipaklong, matagal ng issue yan, last year pa. Sinagot na ng COA. Sumagot na rin ang ombudsman, dating ombudsman. At binasura na rin ng Supreme Court. Eto na naman sila, paulit-ulit. Hindi pagsunod sa pakipagtulungan sa investigasyon. Bakit pakipagtulungan sa inyo si BP Sara? Alam naman ninyo. Alam din ng taong bayan kung ano ginawa kay BP Sara noon. Doon sa TWADCOM, committee ng TWADCOM tsaka TRICOM. Di ba? Kung paano ipahiya, paano binalahura. Ikaw ba naman sabihan ng pusit-pusit-pusit? Buti na lang, natalo yung nagsabi ng pusit na yun. Gaba, di magsaba. Nagtatalo na. Mataas kasi mga ambisyon eh. Ito mga nagsabi ng pusit-pusit kay BP Sara. Ano ngayon? Talo! Posibleng misuse ng authority sa kanyang posisyon. Ano ba misuse na naman? Sinagot na ng COA, nakanambugin. Yan yung mga tatlong, hindi lang tatlo eh. Marami yung aligasyon nila kay BP Sara. Puro paratang, walang matibay na ebidensya. Nakakatawa lang itong mga ito. Tuloy mo nga! come February 14, ito na yung panahon. Ang tinatawag na marami na exciting part kasi dito na talaga magkakalabasa ng mga ebidensya para patunayan yung pang-aabuso sa kapangyarihan ni Vice President Sara Duterte. And some of the documents subpoenaed by the committee, Congressman, are the statements of assets, liabilities, and net worth, or SALNs, of the Vice President during her tenure as Mayor and Vice Mayor of Davao City. Attorney Michael Poa, her legal counsel, said that he thinks these are irrelevant because the offense must be impeachable offenses and the official must be impeachable officials. And being vice mayor and mayor, these are not impeachable officials. So what's your take on this? Well, these documents, as far as I understand, are very important in establishing a pattern. Mahalaga din yan para makita natin kung paano ba lumobo talaga yung Yun na naman ang sinasabi na ang layo. Lahat ng aligasyon nyo ang layo. Dahil ito, sinasabi nila kung paano daw lumobo yung asset and liabilities ni BP Sara. Way back kailan ba ito? Bakit yung pagka-mayor pa niya ang sinasama niya? Di puro irrelevant yan. Di ba? Kaya nga hindi umaatin si BP Sara sa inyo kasi puro kayo gonggong. Sorry for the word. Isasama nyo yun. Gusto nyo lang malaman kung saan yung misuse daw na sinasabi nila doon sa confidential fund. Tapos sinasama nila ngayon itong usapin, yung SALN. Unahin nyo muna yung mga sarili nyo. Yan ang mga aligasyon nila eh. Wala talaga tayong makukuha ano rito. Kaya kayo si BP Sara, tatandaan nyo, first time ever nangyari na isang vice president o isang elective person o elective official na first time ever nakakuha ng highest vote. Sa ilang beses na nangyari ang botohan, isang beses lang nangyari yan. Dahil saan? Nagsanib ang pwersa
sa suporta ng supporter ni Tatay Digong at ni BP Sara. Ngayon, kung sasabihin nyo, nakakuha si BP Sara ng boto dahil sa mga pulangaw, diyan kayo nagkakamali. Uulitin ng history yan. Maniwala kayo. Sa 2028, magtago na kayo, sabi ni Aling Ledesma. Oo. Hindi maganda kasi kayo, sasabihin na ni Aling Ledesma sa inyo, hindi kayo binoto ng taong bayan, wala nga kayong distrito paanggulo lang kayo dyan Party list lang kayo, tandaan nyo yan. Ilan lang ang boto nyo, kaya na masusupalpal kayo ni Atty. Torion dito. Makinig ka, para alam mo yung mga pinagsasabi mo dyan. Banat kayo ng banat, hindi naman makatarungan yung aligasyon nyo. Gusto nyo pang paati din ng sa April 14, yun ang balak nila. Pag hindi dumating si BP Sara, anong gagawin nyo? Iko-contempt nyo? Wala kayong karapatan mai-contempt ang isang mataas na opisyal o pangalawang mataas na opisyal. Mangangamote kayo. Iiyak kayong luhaan. Bakit? Hindi nyo kayang paatin si BP Sara. Kahit anong patawag nyo, wala kayong mapapala. Or less, isumitin nyo na sa Senado kung ano yung mga committee report nyo. Ayaw nyo submit kasi patatagalin nyo pa, di ba? Ganun ang balak nila patagalin nila ng patagalin ng issue, kakamal na naman sila ng salapi. Wala na silang mapapala. Kaya yung abogado, isusupena. Ano na mangyayari pag sinupena? Pwede naman supena. Atty. Powa, pwede na isupena si Atty. Powa. Pero hindi magsasalita si Atty. Powa. Oo. Meron siyang karapatan as abogado o may kliyente siya. Meron siyang karapatan na hindi magsabi. Right ng isang privilege right yun sa mga abogado. At siyempre, invoke may privacy. Ano ba yung sabi nun? I invoke my ano ba yun? Nakalimutan ko na tuloy, Kuya Goods kaya ikaw, makinig ka kay Atty. Torion Tabingi! Pakinggan mo. Itong mga congressman, ilan lang ang boto, iba pa dyan, hindi nga binuto ng Tama. party list pa. Ang bias pa, sila pa yung complainant, sila pa yung nag-endorse, sila pa yung tumatayong ngayong napakaingay pa, sila pa yung napakaingay at sila pa yung mag-determine kung sufficient in substance pa and sufficient in form. Hindi man lang another ground nga din yan, hindi man lang nag-inhibit. Pwede ba yun na sila na ang magiging investigator, sila na ang magngangalap ng ebidensya para palakasin, para ipahiya pa masyado si Vice President Sara Duterte na hindi naman yun sakop ng kanilang mga powers. Lang ng ating mga kababayan in layman's term, ano po yung idinulog ninyo sa Korte Suprema na may kaugnayan dito po sa impeachment versus VP Sara? Well, sa ating mga kababayan, magandang gabi po sa kanilang lahat. Idinulog po natin yun sa Korte Suprema, 188 pages po yun na petisyon. Kasi nga po sa tingin natin ay may grave abuse of discretion amounting to lack or excess of jurisdiction po ang ginawa yung House of Committee on Justice. Alam niyo po, under the 1987 Constitution, Article 8, Section 1, ang Korte Suprema po ay binigyan ng kapangyarihan ng ating saligang batas ng ating 1987 Constitution to look into the actions of other branches of government, including the House of Representatives and even the Committee on Justice, if they are performing within the allocated powers that they have under the 1987 Constitution. Now, kung sumobra na sila, katulad sa ginawa nito, pwede tayong dumulog. No? Any citizen, maski sino po, ay pwede pong dumulog, any taxpayer or citizen, doon sa Korte Suprema, kaya para questionin ito, para hindi po maging abuso, walang grave abuse of discretion. Yun ang sinasabi. Kasi magiging abusive na. Dahil ikaw ba naman, ako, for example, ako, galit ako kay BP Sara, isa kong congressman tanga, ay bobo, gago, teko, ano ba yun? Isa kong congressman mahilig sa pera, sasabihin ko, ako magrereklamo. Pero kasama ako sa maghihiring. Ididiin ko si BP Sara. Pang-aabuso na yun. Kaya ngayon, mayroon silang sinumite sa Korte Suprema na hindi na ituloy itong gagawing mga impeachment kay BP Sara. Kaya sinasabi rito, kung ikaw
na isang kongresista at alam naman ay aabusuhin mo lang, wag mo nang gawin. 'Di ba? Wag niyong gawin yan kay BP Sara. Or else, sabi ni Aling Ledesma, bahala kayo kay Aling Ledesma, mag-usap-usap kayo kung anong gagawin ni Aling Ledesma sa inyo pag nakaupo na si BP Sara. Ito yung ginawa natin. Bakit natin ginawa ito? Una, dapat nga po, yung threshold level pa lang ng trabaho ng Committee on Justice, at the very least, yung third and fourth impeachment complaint, dapat dinispis na po yun. Tama. Ano po yun? Kasi wala pong sufficiency in form and sufficiency in substance. Ipaliwanag ko lang sandali ha. Yung third complaint, dapat dismissible outright yun. Kasi nga po, sa rason lang, na yung nag-endorse noon ay si Congresswoman De Lima. Siya din yung nag-endorse doon sa second complaint. Ang sabi pa nga niya, yung third complaint ay improved version daw. Ang mali po nito, ang endorsement kasi isa sa cross-sanct sacred process. Ito po yung constitutional filter po. Ano yung constitutional filter? Dito po sana sinasala ng ating mga congressman kung ang kanilang complaint na pipipirmahan ay naaayon ba doon sa mga allegations na mag-equivalent to the crimes of grave violation of Constitution, graft and corruption, bribery, other high crimes, no, na mga constitutional impeachable offenses. So pag-certify nila, pag-endorse nila, it is as if they already filtered it and they believe to their heart and mind, certify that they are actually, the complaint is already fit to be filed, no, in the Kita nyo na? Yan ang mga galing na abogado. Buti lang, meron mga ganito. Na talagang handang tumulong. Actually, noong nakita ko to si Atty. Torion, nung naaresto si Tatay Digong. Siya yung kasama ni Atty. Vic. Siya yung kasama ni Mang Kaepe. Andun kami. Siya yung nag-aasikaso para, kasi ano yun maghahapon na dumating sila noon. Siya yung gumagawa ng siya yung nagpapirma ng affidavit. Wala hindi pinansin ng mga dorobo, talagang kinidnap si Tatay Digong. Magaling to. Daw si Atty. Torion. Nakakahanga. Ngayon, ano meron ngayon dito? Tama ba ang ginawang impeachment nila kay BP Sara? Meron magpapaliwanag niyan. Hindi lang tayo. Ano ba ang This is Attorney Harold Respicio. Ayan. Ano ba yung mga bagay-bagay na dapat i-consider ng Kongreso sa impeachment? Kasi may sinasabi ang Kamara na dapat daw humarap si BP Sara, harapin niya kanyang itong trial, sagutin niya yung mga reklamo. Oo, kasi may mga banat yung mga kongresista, di ba? Pwede ba? Ang tanong doon kanina, ito ipapaliwanag lang natin. Mga kongresista nag-file ng impeachment kay BP Sara, pwede din ba sila ang mag-hearing? Pwede ang sagot doon. Pero kung naaabuso nga, kagaya nga sinabi ni Atty. Torion, kung ito ay gagawin lang para sa fishing expedition o aabusuhin nila at para balasabasin si BP Sara o sirain ang pangalan, wag na. 'Di ba? Hindi ipaubaya na lang ni BP Sara. Sige, diyan kayo, Kamara. Kung tapos na kayo sa akin, hindi ko kayo sisiputin, doon sa Senado ako haharap. Kasi yun yung magiging trial Dito kung sinabi ng ng Kamara, okay, impeach na natin si BP Sara. Gawan nyo na. Haantayin pa nila April 14 Hindi na nga sila sinipot, haantayin pa nila April 14. Wag na kayong masasisipot si BP Sara diyan. Ngayon meron naman silang diyan, may counter sila diyan, malamang. Kita mo nakaisip na naman sila ng counter. Yung abogado ni BP Sara ang sasubpena nila. Para saan? Hindi rin kayo makakapag Pag sinubpenan niyo yung abogado ni BP Sara, hindi rin magsasalita yan. Ano gagawin niyo? Kukulong niyo sa Congress? Naku naman. Isang malaking panggigipit na yan pag ginawa niyo yan. Diba? Ano pa yung tanong doon? Papayagan ba ng korte na ma-impeach si BP Sara? Hindi naman basta-basta ganun, no? Ang mangyayari dyan, House of Representatives ang
hahanap ng ebidensya. Yun. Tapos, pag nakahanap pa na sila ng ebidensya, ang gagawin yan, kasi ang style itong mga bakulaw dito sa Kongreso hindi na pangangalap na ebidensya Panguusig na ang nangyayari. Tama. Di ba? Yun ang nagiging papel nila Nagtutulong-tulong sila para usigin si BP Sara. Yun. Yung in aid of legislation, dapat yun lang ang gagawin nila. Kaso nga lang hindi Sila na yung complainant, sila yung naglilitis. Gisado si BP Sara. Ano mangyayari? Halimbawa, gano'n na nangyari kapag sapat na ang boto, maaprubahan na ang article of impeachment, ay kagaya ngayon, impeach na si BP Sara sa Kamara. Kailangan humarap si BP Sara, ayaw ni BP Sara. Ayaw rin nila gumawa ng report, ayaw nila isampa na sa Senado. Bakit? Sigurado. Mababasura agad. Diba? Yan ang role nila. Naabuso na ba ng Kongreso ang kanilang kapangyarihan sa impeachment? Yan ang nagagawa nila. Ginagawa na nga nila. Hindi pa ba abuso yan? Hindi pa ba abuso sa tingin nyo yan? Sagot, Atty. Respicio. Banat! Banat, Atty. Respicio. And this is the episode 2 ng impeachment proceeding ni VP Sara. Ang tanong, tama ba ang ginagawang impeachment proceedings laban kay Vice President Inday Sara? Yun ang tanong na masasagot natin ngayon dito sa episode 2 today. Maalala natin na naka-anchor ang impeachment proceedings ni VP Sara doon sa tamang paggastos ng confidential diba? and intelligence fund ng kanyang office. Ang tanong, paano ba ginagastos ang mga bagay-bagay na ito? Ano ba ang finding ng Commission on Audit? Kung maalala ninyo, doon sa audit report ng Commission on Audit, unmodified ang kanilang opinion. Unqualified opinion. Ako ay isang CPA din. Alam ko ang ibig sabihin yan. Kapag unqualified, pasado yan. Walang mali. Pero, sa bawat audit report, meron talagang mga findings diyan na maliliit. Linya, at sinasabi doon, medyo kulang ka ng documentation dito ng konti. Pero di bale, pasado ka. Klaro ka, pasado ka dito sa audit na ito. Tandaan natin, pasado lahat ang Office of the Vice President sa mga taon na iyon sa lahat ng audit ng COA. Kaso nga lang, tinake advantage nila yung mga particular na items na finding na iyon para i-capitalize at magsampa ng impeachment case laban kay VP Sara. Ang tanong, paano ba dapat i-document ang paggastos ng confidential and intelligence fund ng Office of the Vice President? Tama ba na meron siyang CIF fund? Katulad ba ang dapat na documentation sa CIF fund ng paggastos ng documentation ng mga ibang items under the Office of the Vice President? Kung makikita ninyo, confidential and intelligence fund. Maraming confidential dyan. Maraming secret dyan. Anong level ng information ang dapat mong ipakita sa Commission on Audit at sa publiko para pumasa ng audit? Ano ang nasa isip ng COA? Bakit niya nasabi na kulang yung documentation? Ngayong episode na ito, pag-uusapan natin kung paano ba talaga ginagastos ang funding na ito. Yan. Kasi itong pera na ito ay ibinibigay sa mga operators ng pag-iimbestiga ng mga kalaban ng Estado. Yun. Ibinibigay ito sa mga pulis, sa mga militar, ng mga nag-iimbestiga para imbestigahan lahat ng mga potensyal na kalaban ng ating bansa. Kaya dito sa ating table ngayon, makakaharap natin ang kasama natin sa NPA. Yeah, pare! Ano ang feeling kapag target ka ng isang intelligence investigation? Kasama din natin mula sa MNLF. Yes! Nabibigyan ba kayo ng pera? At meron din tayong kasama, syempre, mula sa PNP at sa militar. Sila magpapaliwanag kapag dumapo at dumaan sa inyong palad ang pera mula sa CIF. Paano ninyo dapat ito gastusin? Yan. Paano ang documentation na required sa inyo? Ano ang dapat na i-report ninyo sa head of agency kapag ginastos niyo ito? Ito Oo, ano na to? Prangkahan na ito. Meron siyang kasamang mga nabanggit niya. Paano nyo ba ginagastos? Paano nyo ba ina-accept yung mga pera na galing sa confidential fund?
ano dapat ninyong i-disclose na information. Yeah. Advisable ba na mag-disclose ng napakaraming information para lamang pumasa sa Commission on Audit? Yun po ang tanong na masasagot natin ngayong araw na ito dito sa ating episode 2, dito sa Talakayan, sponsored by UP United People's Initiative, dito sa tungkol sa impeachment proceedings ni Office of the Vice President Sara Duterte. Yeah, buddy. See you, folks. Magandang hapon ho sa inyong lahat. Ito po ang Talakayan ng Taong Bayan. Panimula namin programa patungo sa People's Tribunal na aming sisimulan rin sa susunod na linggo. Yeah. Ito po ay paraan namin para mapalinaw ang mga issues na bumubuo sa issue ng impeachment, both sa ating Pangulo at sa ating Vice Presidente. Ngayon po, dito sa dalawang editions natin, pag-uusapan po natin ang dalawang bagay na napaka-importante. Yan po ay ukol sa confidential fund, ang paggamit niyan, ang proseso, at bakit mahalaga na maging sikreto ang mga panuntunan sa pag-aalam kung sino yung mga pangalan dyan sa mga tao dyan sa pangalan na sinasabi. At ang pangalawa ay pag-uusapan po natin ang bank secrecy. Pero bago po natin puntahan yung mismo nating talakayan, gusto kong ipakilala sa inyo ang aking mga kasama dito. Medyo mga controversial ho sila, pero talagang sikat na sikat at alam nila ang kanilang sinasabi para mapaliwanagan ang taong bayan dito sa issue ng confidential fund, ang pag-handle ng mga aliases, bakit hindi mo pwedeng sabihin, ang proseso niya ang confidential fund, at iba pang mga issues na tungkol dito. So ang kasama po natin ngayon, tatlong magigiting na mga maginoong mga Pilipino. Unang-una po sa aking kaliwa ay si Attorney Melchor Magdamo. Nakukilala po yan dun sa mga involved sa eleksyon. Nakikita natin si Attorney Magdamo, nagsimula po ang karir niya sa COMELEC ng 2008, pero naging controversial, naging whistleblower ng 2010. Tapos, dahil siya'y naging whistleblower, ay nailagay sa floating status ng 2022. Kung kaya't minarapat niyang mag-resign, at maging advocate at tumulong dito sa usapan natin ngayon. Ang aking nasa kanan naman ay hindi na iba sa inyo, si Ka Eric. Medyo makulay ho ang buhay nito. Talagang revolusyonaryo since nung estudyante pa lamang, pero bakit ho napaka-importante siya sa usapang ito? Yan. Abay, dati ho siyang operative ng CPP, NPA, NDF, no? Sa Western Visayas at sa Panay Island. Yun ay sa ilalim ng CPP Regional Urban Party Committee ng Panay Island, Western Visayas. Pero hindi po lingid sa kaalaman ng karamihan, si Ka Eric po ay graduated twice as class valedictorian sa elementary at high school education and was consistently an honor roll and dean's lister sa university sa West Visayas State University sa Iloilo City. Nakita po nyo doon pa lang sa recruitment, kitang-kita, bakit si Ka Eric ang pinili? Matalino. Bakit siya ang recruit? Dahil na doon sa kanyang academic performance at excellence, no? At makikita natin dito doon sa kanyang pagiging operative ng CPP, NPA, NDF. Kasama po siya sa mga urban operations, armed operations, infiltration. Napakagaling ho niya. So si Ka Eric was deployed ng CPP National Leadership sa National Intelligence Unit. Umpisa natin yung tanong. Prof. Patricia, umpisa na natin. Ng Dato Alan na bukod tangi, isang kaibigan nating Muslim at representative ng UPI Mindanao, no? Si Dato Alan ay kasama sa MNLF. Tama dati po. pa tayong member ng secretariat ng Yumahong Vice Chairman Gatchali Japar, actually in political affairs. Okay.
Ako, napakahalaga ho nun pag ikaw ay vice chairman sa political affairs. At yun hong sinabi niyang dating pinuno ay napaka-controversial niyan pag pinag-usapan natin ang mga issues na involve ang Muslim Mindanao at ang ating national government dyan sa peace process. No? So simulan po natin ang talakayan. Pag-usapan ho muna natin yung Confidential and Intelligence Fund. Bakit merong ganon? Para saan? At ano ang proseso? Kasi bumabalot dyan yung Joint Memo Circular ng 2015 na pag 33 pahina po yan, no? Inyong pag-aaralan, napakadami ng bawal, napakadami ng definition of terms. At ang kalakip po dyan ay ang mga forms para mo gawin yung iyong quote-unquote liquidation Yan. na mapapatungo doon at papasa sa COA. So simulan po muna natin siguro, Attorney Magdamo, paano po yung Confidential and Intelligence Fund sa usapin ng threats sa lipunan? Siguro po, babalik pa tayo sa mas maaga sa 2015 dahil 90s pa yun Meron ng confidential fund. Intelligence funds ang tawag. Ang tawag, natin. yes, yes. Naging confidential intelligence fund, tapos naging confidential fund. Noong panahon na yung buhok ko ay kakulay pa ng buhok ni Harold Respicio at kamukha ko pa siya noon. Nagtrabaho po ako sa isang tanggapan na kung tawagin ay Office of the Presidential Advisor on the Peace Process. Yung pinakaunang-una na, kumbaga, meron kaming database ng mga rebelde, kutulad ni Kaherik at saka si Dato Alan, no? At yung mga computers namin doon, yung may disket pa ng ganyang kalaki na sinusubukan pa ng, kung naalala nyo, ganun pa yung computer noon. Ngayon, ganito na lang siguro masyadong legalistic kung yung mga forms na yan Isipin nyo lang, halimbawa, kapag yung pasyente ay nagkonsulta sa isang doktor, may sakit, halimbawa, Dr. Malo, ako yung may sakit, konsulta ko, diniagnose ako. Pwede ba niyang i-chismis yung diagnosis niya sa sakit ko? O kundi, nagkumpisal ako, halimbawa, imam si si Dato Alan, nagkumpisal ako ng kasalanan ko. Pwede ba niyang ibulgar sa buong mundo yung sino mga pinabae ko, o kung gano'n. Ganun yun, sa Katoliko naman, pag confession ka, ganun din, no? May mga confidential na bagay. Tapos kapag pinopondohan mo yung rebelde na sumuko, at binibigyan mo nung araw 8,000 lang naabutan ko pa yan na wala kang sinorender ng baril, wala kang sinorender ng kahit ano. Lumalaki yan depende sa sinorender mo Pwede bang sabihin mo, sumurrender to yung isang si Katotoy dyan na at nabigyan natin ng confidential fund. Dati nung ako po yung nagtrabaho sa OPAP, merong nag-leak na confidential fund. May umaepal na gusto niyang patunayan sa Pilipinas na wala nang problema yung peace and order at meron ng peace na pwede nang isiwalat kung sino yung mga subuko. At yung nag-leak ay yung tungkol kay Leopoldo Mabilangan, a certain Kahector. Ako po yung nagtatago ng na yun, ng data na database yun. Noong yung boss ko kasi noon, hindi niyo siguro naalala, yung Heidi Orak, isa yung matapang nung araw yun. Nung pinolotika siya at inalis siya doon at nagkaroon ng bagong boss, kinuha ng bagong boss yung confidential data at nagyabang dahil tatakbo nga naman sa Senado. Sabi na, okay na, may peace talks, pumunta sa Utrecht sa Netherlands at binigay yung data. Listahan. And exactly 32 years ago yun. So, Attorney Gamo, bawal na ibigay ang listahan? Bawal sabihin ko sino ang State rebelde. secret yon. State secret kung sino yung mga rebeldeng sumuko dahil binigyan mo ng pondo Yan ba yung tinatawag na dapat may order of battle na ilalagay doon sa plano para kakumuha ng pondo ng confidential fund? Dati wala pang ganun Wala pang Wala pang ganon. ganun yung mga So, order. dati, listahan lang. Listahan lang. Oo. Puro ano lang. Based on intelligence. Based on intelligence. Tapos kahit yung alias, kailangan pinapalitan yon. Bago Yun mo- ang hindi makuha ng mga bobo kongresista. Ay, sorry sa word Kasi alam niyo bakit? Kahit way back ilan dekada na, sinabi rito 32 years ago. May nagyabang. Yung database dinala sa ibang bansa,
malalaman nila. Nalaman na tuloy. Ito yung sinasabi dito na kung ikaw ay magtatago na kailangan hindi malaman ng taong bayan, dapat isikreto mo. Kaya nga confidential eh. Bakit itong mga nagbida-bida sa Kongreso na gusto nilang malaman kung saan nilustay yung nilustay ba? O ginamit sa confidential. Kaya nga confidential, ginamit ho yun sa tamang paraan. Kaya kayo may aligasyon kay BP Sara, tapusin niyo sa kamera. Dahil hindi na ho kayo paniniwalaan ng taong bayan. Lalong-lalo na si Tabingi kanina. Hindi ko alam kung... Di ba? Yan. Kung umabot sa video natin ito, ha? Susuporta ka lang at talakayin natin ng mga... Ay, hindi naman tayo banateros. Tayo reaksyonista. Ating opinion at reaksyon ang ating ano rito. Kasi minsan... makakapagsalita ka na rin ng hindi maganda eh. Pero hindi tayo nagmumura. Yun ang kagandahan sa atin. Pero minsan, baka subukan natin magmura. Hindi na. So, ganoon na lang ha. Kung umabot ka sa video natin ito, hanggang sa muli ha. Huwag mong kalimutan mag-like, share, subscribe, at hit mo yung bell. At saan ka naman? Sabihin mo kung saan ka para ma-shoutout kita ng bonggang-bongga. Hanggang sa muli. Bye-bye!